Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Hindi pa rin nakikita si Steph. Palitan sina Cassandra at Mariel sa pag-aalaga kay Wade. Lumalabas na ang pagiging bugnuti ng bata. Marahil ay hinahanap na nito ang amoy ng ina nito. Siguro nga ay mahal ni Steph ang anak nito. Marami rin itong nagawa na nakapagpasaya sa bata para hanap-hanapin ito ng ganoon ng anak nito. Tamang-tama naman na ibinigay niya kay Mariel ang bata ay lumabas si Adriel mula sa opisina nito. Hindi na siya nagtangkang kausapin nito pagkatapos na nangyari sa kanila ng umagang iyon sa veranda. Nagpaalam naman ito na marami itong aasikasuhin at nagkulong na ito sa opisina nito. Maging na magtanghalian ay hindi ito lumabas doon. Nagpahatid lang ito ng pagkain nito. Nakita na siya? Tanong niya rito. Umiling ito. Mukha itong natalo sa laban. Gusto niya itong yakapin upang iparating dito na nandoon lang siya sa tabi nito at handa siyang damayin nito. Gusto niya iparating dito ang kanyang nararamdaman. Natigilan siya sa huli ng salitang naisip niya. Bigla ang pagdating ng realisasyon sa utak niya. Mahal niya si Adriel. She loved Adriel Aquino for real. Hindi ang puppy love na naramdaman niya rito 8 taon na nakararaan. Ibang-iba ito sa Adriel na masama. Napakabuting tao nito, matulungin at may dignidad. Kahit ang pamilya niya ay walang panama rito. Ang ina niya makasarili, ang kapatid niyang tanging sarili lang iniisip. Wala kahit isa man sa mga ito ang nagtangkang tumulong sa mga kapuspalad na tao. Kahit pabalat bunga ay hindi man lang tumulong ang mga ito sa institutions. Kahit hindi maganda naging buhay ni Adriel noong bata pa ito, ay hindi yun nakapigil sa mithiin nito makatulong sa ibang tao. And she loved him for that. She felt a little shiver at the thought. Halo-halong emosyon din ang nararamdaman niya. Masaya siya sa natuklasan niyang damdamin para dito, ngunit natatakot din siya. Natatakot siya dahil alam niya hindi sila pareho na nararamdaman. Hindi pang matagalan ang pagsasama nila at aalis din siya roon sa oras na matapos na ang kanilang kasunduan. Kumusta si Wade? Tanong nito. Okay naman, kinuha na siya ni Mariel. Sagot niya. Sinuklay nito ang buhok nito gamit ang mga daliri. Hindi pa ito nangyari kahit minsan. Hindi ko pwedeng hayaan mapunta sa ampunan ang batang yun. Mariing sabi nito. Hindi na niya napigil ang kanyang sarili. Lumapit siya rito at niyakap ito ng mahigpit. Ibinao niya ang kanyang mukha sa dibdib nito at sinamnyo mabangong amoy nito. Natuwa siya na hindi siya nito itinulak palayo. Bagkos ay gumante ito ng yakap sa kanya. Of course, you won't allow that to happen. Hindi ka hahantong sa ganoong desisyon. Ang tapang mo talaga. Anito sa tapat ng tainga niya. Mabuti na lang at hindi ka nagising mula sa panaginip mo. Nag-angat siya ng tingin dito. I've been disillusioned many times, Adriel. But that doesn't mean I've given up. Hinaplos nito ang buhok niya. Hindi rin naman ako sumusuko. Siguro, isa yon sa pagkakapareho natin dalawa. Katulad ng madalas mangyari, dumagundong kanyang puso. Sa hawak lang nito, hindi. Sa tingin pa lang nito, ay nag-iinit ng buong katawan niya. Nagbaba siya ng tingin sa takot na mabasa nito ang totoo niyang nararamdaman sa kanyang mga mata. Sabay silang napatingin sa kusina nang marinig nila ang pagpalahaw ni Wade. Tignan natin kung ano nangyayari sa kanila. Tumangulang ito. Hinawakan itong kamay niya at hinila siya papunta sa kusina. Pareho silang natigilan nang makita ang mga kalat na kusina. Aligaga sina Maria at Maye sa paglilinis ng kalat doon. Samantalang hindi naman tumitigil sa pag-iyak si Wade. Tumakbo siya palapit kay Maye upang tulungan nito sa pagpupulot na natapong spaghetti at nabasag na plato sa sahig, habang si Adriel naman ay dumampot ng tuwalya at pinunasan ng mukha ni Wade bago nito kinarga ang bata. Hindi nito alintana ang spaghetti sauce sa kumalat sa damit nito. Ibigay mo siya sa akin, aniya rito na hindi pa rin tumitigil sa pag-iyak ang bata. Sumunod naman ito sa kanya. Isinayaw-sayaw niya ang bata habang kinakantahan nito ng isang awitin na inaawit niya noon
tuwing sumisipang kanyang anak at humihilab ang kanyang tiyan. Effective naman iyon noon at mukhang epektibo rin iyon kay Wade dahil nag-umpisang kumalma ito. Sumigok-sigok pa rin ito, ngunit tumigil na ito sa pag-iyak. "He likes you," nakangiting sabi ni Wade. "Ngayon lang to. Maybe he has found a soft heart in you." Gumanti siya ng ngiti bago dinala sa sala si Wade. Umupo siya sa isang couch habang nananatili ito nakasandal sa balikat niya. Nakatayo si Adriel, di kalayuan sa kanila. Nakapamulsa mga kamay. Puno ng sauce ang t-shirt nito, ngunit hindi yun nakabawas sa taglay na kagwapuhan nito. Na-imagine na niya itong inaalagaan ang sarili nitong anak. Nanikip ang dibdib niya sa isiping iyon. Mahal niya ito, ngunit hindi niya may bibigay iyon dito. Hindi rin naman ito gugustuhin mabuhay ng ganoon kasama siya. Hindi naman totoong kasal nila at hindi rin siya totoong asawa nito. Tanga lang siya dahil hindi niya napigil ng sarili niyang mahalin ito. Pero anong magagawa niya? Sa mga araw na magkasama sila, ay nakita niya magagandang katangian nito. Ipokrita ang babaeng hindi mahuhulog ang loob sa isang katulad ni Adriel at pagbabayaran niyang katangahan niya pagdating ng oras. Naglapag ito ng isang tasa na may umuusok na kape sa mesa. "Takot pala sa mga bata ha?" May bahid na panunudyong sabi nito sa kanya. "Hindi lang ako nasanay na lumapit sa kanila." Depensa niya habang hinahaplos ang buhok ni Wade. Nagtubig ang mga mata niya at bago pa niya mapigilan ay tumulo na mga luha niya. At hindi iyon nakaligtas sa mga mata ni Adriel. Nakakunot noong tumingin ito sa kanya. "Ano yan? Bakit ka umiiyak? Ang sabi mo maging positibo tayo, diba?" Hindi sa ganoon. Halos bulong lang na lumabas iyon sa bibig niya. Huminga siya ng malalim. Hindi na niya kayang itago pang lahat ng sakit na nararamdaman niya. Kailangan niya ng isang taong mapapagsabihan niyon. "I was pregnant once." Nagulat ito sa sinabi niya. "Pregnant?" Tumango siya. Ang mga mata ay nakatuon lamang sa batang nasa bisig niya. "I lost my baby at 6 months. Pinasok kami ng mga masasamang loob sa shop ni Uncle Johnny upang pagnakawan. Sinaktan nila ako. Pinatay nila ang baby ko." "Cassandra, babae siya. Si Uncle Johnny ay nag-alaga sa akin nang mawala siya. Iniligtas ako ni Uncle Johnny." "Ang mami mo, ang kapatid mo," umiling siya. Sinubukan silang tawagin ni Uncle Johnny pero nagalit lang sila at sinabing wala silang pakialam sa akin at dahil iyon sa kwintas. "Oh my God," huminga ito ng malalim. "Kailan nangyari yun? Anong nangyari sa mga lalaking gumawa nun sa'yo?" 4 years ago, pagkatapos namin maghiwalay ni Tony, nahuli naman na silang lahat. Namatay ang isa sa kulungan. "One more thing." Tumingin siya dito na may lungkot sa mga mata. "Hindi na ako pwede magkaroon ng anak." Sari-saring emosyon ang kasalukuyang umaalipin sa pagkatao ni Adriel ng mga sandaling iyon. Hindi siya makapaniwala sa bombang pinasabog ni Cassandra sa harap niya. Nakayuko ito at nakatingin sa sanggol na sa mga bisig nito. She can never have children. Ngayon niya na-realize kung bakit iba ang mga kinikilos nito tuwing nasa paligid si Wade. Palagi ito may dahilan kapag sinasabihan niya ito makipaglaro sa bata o kaya lambingin ito iyon. Gusto pala nitong makatakas sa isang masakit na katotohanan na hanggang ngayon ay dala-dala pa rin ito sa dibdib. Pakiramdam niya ay nag-aapoy siya ng mga sandaling yun. Gusto niyang pumatay ng tao. Gusto niya ipahanap ang mga gumawa niyo sa kanyang asawa at isa-isang patayin ng mga iyon. At ang Tony na nang iwan dito habang nasa sinapupunan ni Cassandra ang anak nito, gusto niya lumpihin iyon at bawian ng buhay. Nagugulat siya sa tindi ng emosyong nararamdaman niya. Matagal na panahon na nang huli silang makaramdam ng ganong klase ng galit para sa ibang tao. At pakiramdam niya ay doble pang nararamdaman niya ngayon kaysa sa nararamdaman niya ng mga panahong yun. Kailangan niya mag-isip, kailangan niyang payapain at pakalmahin ang sarili niya upang walang ibang makatikim ng galit na nararamdaman niya ng mga sandaling iyon. "It's okay," narinig niya mahinang sabi ni Cassandra. Hinaplos nito ang buhok ni Wade habang maingat ay sinasayaw nito ang bata. "I understand." "Understand what?" Naguguluhang tanong niya. "Alam kong galit ka at kahit papaano ay narelieve ka. Siguro, iniisip mo na mabuti na lang at darating ang araw na matatapos ang kontrata natin bilang mag-asawa.
na hindi ka habang buhay na mananatili sa piling ng isang babaeng walang kakayahan na bigyan ka ng anak. Hindi makakalimutan ni Cassandra ang ekspresyon sa mukha ni Adriel ng mga sandaling iyon. Galit na galit ito. Hindi nga nito namalay nakakuyom ang mga kamay nito. Ang totoo ay sinabi niya iyon para dito. Alam niya hindi ito magagawang sabihin iyon sa kanya ng diretsyo. Baka kaawaan pa siya nito. Hindi niya kakayanin iyon. Lalo't hawak niya si Wade. Hindi iyon ang iniisip ko, Cassandra. She sniffed. Naiinis siya sa sarili niya. Hindi na siya dating Cassandra na duwag, pero heto't umiiyak na naman siya ngayon. It's okay, Adriel. Hindi mo kailangan magpaliwanag. Galit ako, oo. Gusto kong patayin ang mga lalaking gumawa nun sa'yo. Pati ang Tony na yon. Gusto kitang igante para sa kawalang hiya ang ginawa nila sa'yo. Hindi yun ang gusto kong mangyari. Mabilis sa sagot niya. Alam ko, pero yun ang gusto kong gawin sa kanila. Nakaraan na yun, Adriel. Hindi na may babalik sa akin ang anak ko. Kung may paraan lang, matagal ko na sanang ginawa. Hindi niya mabasa ang emosyong kasalukuyan na sa mukha nito at masyado na siyang pagod para alamin pa iyon. No wonder I didn't recognize you that night, sabi nito. Nagbago ka na, Cassandra. Hindi lang sa pisikal na anyo. Hindi mo ba nakikita kung gaano ka nakalakas? Paano mo naisip na hindi ka maganda? You blind me with your beauty. Gumalaw si Wade, kaya agad na inasikaso niya ito upang makaligtas na rin kay Adriel. Dahil sa totoo lang, ay nubuhayan siya ng pag-asa sa sinabi nito. Posible bang may kinabukas na naghihintay para sa kanila? Hindi kayo may nararamdaman din ito para sa kanya kahit kaunti? Tumunog ang cellphone nito, na agad naman itong sinagot. Yes, mabilis na natapos ang pakikipag-usap nito sa kung sino. Makulimlim na ang mukha nito nang muli itong bumaling sa kanila. Hinaplos ito ang buhok ni Wade habang umiiling. Nakatiimbagang din ito. Anong problema, Adriel? Tanong niya. Hindi niya gustong kabang bumangon sa dibdib niya. Nakita na nila si Steph. Pagbabalita nito. Diba, magandang balita yon? Hindi na siya babalik, Cassandra. Nasangkot sa isang vehicular accident ang sinasakyan nila na kasintahan niya at wala nakaligtas sa kanilang dalawa. Paano na si Baby Wade, mga kafelisidad? Tuluyan ang naulila sa isang ina. Hindi kaya si Baby Wade ang daan para maranasan ni Cassandra na maging isang ina? Kaya naman, abangan!